Magandang araw mga parikoy. So ngayon mayroong nagtanong sa atin tungkol sa ating fuel oil system, particular sa ating fuel injector, kung bakit nga ba mayroong return line yung ating mga makina. So ngayon, konting background mga parikoy, nakaandar yung ating makina, nakataas lahat ng pressure gauge, yung ating RPM nasa 1.2, boost air pressure nakaangat din, seawater pressure sa ating centrifugal pump, freshwater pressure sa discharge ng centrifugal pump, at saka yung ating lube oil pressure na nag-circulate sa loob ng ating mga makina. So ngayon mga parikoy, bibigyan ko lang kayo ng counting background tungkol sa ating fuel oil system para maintindihan ninyo kung paano nga ba tumatakbo yung fuel oil papasok sa ating mga fuel injector upang i-introduce sa ating mga combustion chamber. So unang-una, yung ating fuel oil system nagsisimula yan sa ating service tank. So sa service tank may mga pipings yan. Ito may barbula yan para papasok ng mga parikoy papunta sa ating auxiliary engine or generator number 1. So aangat yan dito mga parikoy yung ating diesel oil, ibubomba yan sa ating fuel feed pump ng ating fuel injection pump. So ito mga parikoy yung ating feed pump ngayon. So ipapump yan sa loob, mayroon yang pump sa loob ng feed pump at itutulak niya parikoy sa loob ng ating fuel oil filter. So once nalinis na yung ating fuel oil, is papasok na sa mga parikoy sa looban ng ating pinaka fuel injection pump. So sa loob ng ating fuel injection pump mga parikoy, mayroon dyang mga barrel and plunger kung saan nakasunod yan sa firing order ng ating mga makina. At dito mga parikoy, makikita nyo rin na may isang linyada pa na pipe dito or yung ating hose ng ating fuel oil system, kung saan pabalik lang din sa mga parikoy sa linyada na kinuhanan ng ating feed pump. So kumbaga ito mga parikoy, pwede kayo mag-bleed out dito kumbaga kung bagong kabit yung ating mga fuel oil injection pump. So ito mga parikoy, release ng pressure yan sa ating feed pump. So ayan mga parikoy, sa loob nito meron yung camshaft kung saan nakatutok mga parikoy yung ating feed pump para tuloy-tuloy yung karga niya pagka umikot yung ating injection pump. So etong hinahawakan ko mga parikoy, mayroon ditong fuel oil delivery valve sa ilalim, at ito namang pipes nga, yung copper tube, yung ating high pressure fuel line. So kaya tayo tinawag na high pressure fuel line, gawa nga ng mataas yung pressure dito mga parikoy dahil nga binomba na ito galing sa ating fuel oil injection pump. So syempre yung ating high pressure fuel line dito nakasunod yan sa firing order ng ating auxiliary. So for example 135642. So depende pa rin mga parikoy kung ano yung firing order pagdating sa ating mga makina. So ngayon susundan natin yung high pressure fuel line at diretso na siyang nakatutok mga parikoy sa ating fuel injector, kung saan yung ating fuel injector naman is direkta yang nakatutok sa ating combustion chamber or dun mismo sa pinaka top dead center ng ating mga piston. So eto mga parikoy yung sinasabi kong bakit nga ba mayroong return line yung ating mga fuel injector na sana naman ay siya ay nagbibigay ng ating atomized fuel. So ano nga ba ang dahilan bakit may mga fuel oil return line yung ating mga fuel injector, at bakit kailangan mga parikoy ng return ng isang makina? So nandito na nga parikoy yung isang actual na fuel oil injector spare ng ating diesel generator. So eto mga parikoy, papakita ko lang yung kanyang mga parts at babaklasin natin ito ngayon upang mapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang iba't ibang bahagi nito, bakit may return line, ano yung pressure nito, paano magbaklas at tamang procedure sa pag-overhaul ng ating mga fuel oil injector. So pagbaklas nito mga parikoy, may mga procedure tayong sinusunod. Hindi natin pwedeng baklasin kung saan tayo komportable, kasi nga maaaring masira dito yung ating mga fuel oil injector. So ngayon is tatanggalin na natin mga parikoy yung union joint niya sa ating high pressure fuel line. So yun lang naman mga parikoy yung trabaho niya, ang magbigay ng koneksyon sa high pressure fuel line papuntang fuel oil injector. So ngayon naman is tatanggalin natin mga parikoy yung ating koneksyon ng ating return line, at syempre siya na rin mga parikoy yung lock nut pagdating sa ating fuel oil injector sa kanyang adjusting screw. So tanggalin nyo yun mga parikoy, kasunod niyan tatanggalin na rin dito yung ating copper gasket ng ating fuel oil injector. So pagkatapos yan mga parikoy, wala na tayong tatanggalin sa taas maliban na lang sa tinatawag natin dito na adjusting screw. So gaya ng sinasabi ko mga parikoy, ang pagbabaklas ng fuel oil injector ay may sinusunod tayong procedure. So laging tatandaan, pag nagbaklas tayo ng fuel oil injector, laging magsisimula dito sa itaas na bahagi ng ating fuel oil injector. So dito sa baba mga parikoy, mataas yung pressure nito, gawa nga na nakatulak pa mga parikoy yung ating spindle sa gitna at saka yung ating pressure spring sa bandang ibabaw.
So hindi pwede mga parikoy na sa ilalim tayo magsisimula. So gaya ng sinasabi ko, baklasin muna mga parikoy yung ating adjusting screw para ma-relieve natin yung pressure mga parikoy sa loob ng ating nozzle tip. So ayan, tanggal na yung ating adjusting screw. Kasunod niyan mga parikoy yung ating pressure spring or yung ating retain spring. So ayan mga parikoy, nagbibigay ng pressure at saka kasunod niya yung ating spindle. So yan lang mga parikoy ang laman ng ating fuel oil injector sa itaas na bahagi ng ating diesel fuel injector. So since okay na sa taas mga parikoy, yan na yung chance natin para baklasin naman sa ilalim na bahagi ng ating fuel oil injector. So tatanggalin natin mga parikoy yung ating nozzle nut dito. So yung nozzle nut siya yung nagbibigay ng kapit ng ating nozzle tip sa ating nozzle injector body. So ayan mga parikoy, pagtanggal ng ating nozzle nut dito is alalayan mo mga parikoy dahil posibleng mahulog yung ating nozzle tip at saka yung pinaka nozzle body mismo. So ayan, tanggal na yung ating nut. So pwede na nating tanggalin mga parikoy yung ating nozzle tip at saka pinaka kabuuan naman yung ating nozzle body. So isang bagay lang yan mga parikoy. So ito namang maliit na gitna, yan yung tinatawag natin na needle valve sa ating nozzle body. So susunod tatanggalin natin mga parikoy yung ating tinatawag na dowel pin or yung ating metal pin. So ayan mga parikoy, ang trabaho ng ating metal pin at saka dowel pin is yung magbigay ng alignment sa ating nozzle tip at saka sa ating injector body. So yan lang yung laman ng ating fuel oil injector mga parikoy. So ito na nga ang natira na lang, yung ating fuel oil injector body. So ngayon meron tayong example dito mga parikoy ng ating nozzle tip ng ating main engine. So parehas lang naman sila ng laman, kumbaga lumaki lang yung parts ng ating fuel injector. So eto na nga parikoy, yung ating tinatawag na needle valve ng ating nozzle tip. So ayan, kung ibabalik natin mga parikoy, pag-usapan natin yung mga parts. So eto na nga yung ating tinatawag na union ng ating high pressure fuel line papasok sa ating fuel oil injector. So yan mga parikoy, kung makikita nyo, iba yung linyada nito dahil ang linyada ng ating high pressure fuel line ay nasa gilid mismo ng ating fuel oil injector. So hindi yung butas sa gitna mga parikoy dahil yan yung butas ng ating spindle. So laging alalahanin, may tatlong butas yan, huwag kayong malito, yung dalawang butas yan laging sa dowel pin yan. So dito makikita nyo naman kagad malaki yung butas ng ating dowel pin at syempre pag nilagay mo yung dowel pin, automatic magbibigay siya ng guide. So yung butas mga parikoy galing sa ating high pressure fuel line, dadaan yan sa pinakagilid ng ating injector body at syempre parehas din mga parikoy sa ating nozzle tip or nozzle body na nasa gilid din. So ayan, nagbibigay ng guide yung ating dowel pin para maging straight yung takbo ng diesel from high pressure fuel line papunta sa dulo ng ating nozzle tip ng ating mga fuel injector. So ayan, dahil example, isa pang example mga parikoy, yung malaking fuel injector para mas kita ninyo. So ayan yung ating nozzle tip. So dalawang dowel pin yung malalaking automatic yan. So dito naman sa gitna, sa gilid na bahagi, yung daanan ng ating fuel oil. So ayan mga parikoy, so dahil nga mataas yung pressure na binobomba ng ating fuel oil injection pump, tinutulak niya mga parikoy sa taas ng pressure yung diesel papasok sa ating fuel oil injector. So parehas yan ng working principle sa maliit at saka sa malaki. So ngayon sa malaki tayo. So pagtulak ng mga taas na pressure ng fuel oil mga parikoy is inaangat niya yung ating needle valve sa ating nozzle tip. So once na naiangat ito mga parikoy, oras na para magsilabasan yung ating mga diesel oil sa dulo ng ating nozzle tip. May mga butas yan. So dyan na nga magkakaroon ng automation dahil nga sa taas ng pressure at sa liit ng butas ng kanyang lalabasan. So yan mga parikoy, pagpasok ng diesel dito, lalabas yan sa dulo by means of atomized diesel oil. So parang spray na mga parikoy yung kanyang paglabas. So pagkatapos naman mga parikoy ng kanyang firing order is, pagkatapos ng magbomba is automatic mag-close na naman dahil wala ng pressure. So itutulak naman ng spring at saka spindle mga parikoy yung ating needle valve sa loob. Kumbaga magsasarado na ulit yung ating mga fuel injector. So dahil sarado na mga parikoy, dito mo makikita may daanan na yan, may butas yan. So yung sobrang diesel mga parikoy na nasarado sa ating nozzle tip is aakyat yan sa pinakabahagi or pinakagitna ng ating mga needle valve. So ayan, straight yung butas galing sa needle valve is paakyat yan mga parikoy sa dulo ng ating fuel oil injector, papunta na yan sa ating fuel oil return line. So dito makikita nyo, dahil bago pa nga, may counting clearance lang yan. So ayan, pag once natapos na yung firing order, so magbababa na ulit mga parikoy yung ating needle valve. At syempre dahil sarado na yung sobrang diesel sa ilalim mga parikoy,
is matatrap yan dito sa gitna. So once na trap sa gitna mga parikoy, oras na para umangat naman yung sobrang diesel na yan, paakyat sa ating needle valve, papunta sa gitna na bahagi ng ating fuel injector, paakyat na doon sa ating tinatawag na mga return line. So laging tandaan mga parikoy, pag bagong fuel oil injector or yung bagong fuel nozzle tip, so talagang mahigpit yung kanyang kapit mga parikoy, dahil nga minsan pag mga bago pa halos walang return or maganda yung kanyang calibration ng ating fuel injector. So ngayon ay ibabalik na natin mga parikoy yung ating fuel oil injector body at saka kanyang assembly. So dito laging tatandaan na dapat yung ating nozzle tip at nozzle body is laging nakalapat ng maayos yan dito sa ating fuel injector body. So once na tabingi yan mga parikoy, oras na para malaman yun na wala sa ayos or hindi maganda yung pagkalapat, at magre-resulta yan mga parikoy ng mahinang klase ng ating pagkakalibrate, or di ba magsisingaw yan. So pagkatapos higpitan mo sa ilalim, doon naman na tayo paakyat sa itaas na bahagi ng ating fuel injector. So babalik mo yung spindle, yung ating pressure spring, at syempre yung ating adjusting screw. So napakadali lang kung titingnan yung mga parikoy, yung paggawa at pagcalibrate ng ating fuel injector, lalong lalo sa ginawa nating pag-overhaul. So sa pag-calibrate mga parikoy, bigyan ko yung kayo ng example dahil tapos na tayo sa ating nakaraang video dito. So dito yung pump or hand pump. So dito naman yung pressure gauge na binibigay natin sa pressure ng ating fuel oil injector. So sinasabi sa manual 240 kilograms yung ating pressure dito sa ating calibration. So ang gagawin mo mga parikoy, ito maluwag pa, hihigpitan mo siya, tapos ibobomba mo mga parikoy para unti-unti mo makita na umaangat nga yung pressure hanggang sa makuha mo dito yung ating pressure na 240 kilograms. So ayan mga parikoy, since example lang, okay na tayo sa ating calibration, so pwede na natin ibalik, wag nyo nang galawin sa taas. So make sure mga parikoy, itong sinasabi ko, ito wag nyo nang galawin yan, ibalik nyo na yung ating copper gasket, at pwede nang higpitan mga parikoy yung ating lock nut sa ating adjusting screw. So yan na mga parikoy, tapos na tayong mag-overhaul ng ating fuel oil injector, at syempre naintindihan nyo na rin kung bakit may return yung ating mga fuel injector. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, na may marami kayong natutunan sa ating counting video tutorial, bakit nga pa may mga return yung ating mga diesel engine. So yan yung ating fuel injector mga parikoy, bakit may return siya. At syempre wag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba yung mga bagay na dapat natin pag-usapan sa ating susunod na video. And as always, peace!